Kamusta mga kababayan? Ako si #walkwithlaan at welcome sa ating channel na laging nakatutok sa katotohanan, politika at mga isyung mahalaga sa bawat Pilipino, dito man sa Pinas o sa abroad. Kay mula Quezon City, hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ang kontrobersyal na pahayag ni Senate President Chis Escudero na maaaring i-dismiss ang kaso kahit walang trial. Dangerous daw ito, sabi ng mga kritiko. Pero bakit? At sino ang tunay na napanig ni Escudero, ang bayan o si VP Sara? Kami ngayon ay nasa almost 15,000 subscribers na. Pero layunin natin ang 100,000 subscribers. Konti na lang guys, 85,000 subscribers na lang yan. Kaya i-click na ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Sydney o kahit saan sa mundo. At mag-super thanks na rin para suportahan ang aming content. Sa susunod na ilang mga minuto, bibigyan natin kayo ng mataas, matalas, na pagsusuri, katatawanan at mga katotohanang magpapabago ng tingin nyo sa politikang Pilipino. Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ikaw ay nasa Davao City o nasa Dubai, malamang narinig mo na ang tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Noong February 5, 2025, mahigit 200 kongresista ang bumoto para i-impeach si Vice President Sara dahil sa mga akusasyon ng betrayal of public trust, graft and corruption at pasabog ito. Di umano'y plano niyang patayin sina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Grabe, di ba? Parang pelikula. Pero teka, bakit biglang may ganitong kaso? Ang House of Representatives ay nagpadala ng articles of impeachment sa Senado noong February 7, 2025. Pero hanggang ngayon, parang pelikulang walang ending. At ngayon, si Senate President Chis Escudero ang nasa gitna ng kontrobersiya dahil sa kanyang pahayag na maaaring i-dismiss ang kaso kahit walang trial. Sabi ng House of Prosecutor na si Joel Chua, hindi pwede yan. The Constitution says the Senate must try and decide. Alam nyo, parang sinehan ito, mga kaibigan. Ang Senado ang nagsasabing, teka, ibabalik natin itong script sa House kasi parang may typo. Pero ang House, hoy kami, ang producer dito, kayo lang ang hukom. Sino kaya ang magwawagi sa ganitong drama? O, kung natatawa ka na o naiinis, i-comment mo sa baba, Team House o Team Senate at i-share sa mga kababayan natin sa Singapore, Qatar o Los Angeles para ma-update sila sa ganitong balita. Noong June 26, 2025, sinabi ni Escudero ng impeachment court ay maaari mag-dismiss ng kaso laban kay VP Sara sa simpleng boto lang. 13 na senador lang ang kailangan. Pero teka, sabi ng mga eksperto tulad ng dating Chief Justice Reynato Puno, ito ay grave abuse of discretion. Bakit yun? Bakit pwedeng i-dismiss ang kaso nang hindi dumaan sa trial? Ang konstitusyon ay malinaw. Kapag na-transmit ang articles of impeachment, dapat mag-trial agad sa Senado. Si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay may malaking kapangyarihan. Pero ang tanong, ginagamit ba niya ito para sa hustisya o para protektahan si VP Sara? Ang kanyang desisyon na ibalik ang kaso sa House ay itinuturing ng ilang senador tulad ni Risa Hontiveros bilang functional dismissal. Sabi ni Hontiveros, it's like saying hindi kami tatakbo sa marathon kasi kailangan muna natin mag-warm up. Ano ang ibig sabihin nito? Parang iniiwasan ang laban. Alam nyo ba, noong 2011, impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, malinaw ang proseso, trial agad pagkatapos ng impeachment. Pero ngayon, parang laging may dahilan para ma-delay mula sa kailangan ng certification hanggang sa hintayin natin ng 20th Congress, parang high school na laging may excuse kung bakit hindi natatapos ang homework.
Sa ibang bansa tulad ng United States, kapag may impeachment, dire-diretso ang trial. Dito sa atin, parang laging may technicality. Sa Amerika, si Donald Trump ay na-impeach ng 2 beses at kahit kontrobersyal, dumiretso ang proseso. Bakit kaya sa Pinas parang laging may hadlang? O anong tingin nyo? Tama ba si Escudero o nagpapalusot lang? I-like ang video kung sa tingin mo ay dapat ituloy ang trial at i-share sa mga kaibigan mo sa London, Melbourne o Jeddah para marinig ang opinyon nila. Si VP Sara Duterte naman ay hindi rin tahimik. Noong June 23, 2025, naghain siya ng answer ad cautelam sa House at Senate na nagsasabing ang impeachment ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon. Ang depensa niya, ang unang 3 impeachment complaints noong December 2024 ay hindi naipasa sa Justice Committee, kaya hindi ito initiated at hindi labag sa batas. Pero sabi ng prosecution ang ika-4 na complaint lang ang opisyal na naaprubahan noong February 2025, kaya valid ito. Parang si VP Sara nagsasabing, hindi naman ako absent, late lang ako. Pero ang House ay matigas, kahit late ka, nandyan na ang papel, kailangan mong sagutin. Ang tanong, totoo bang may legal na batayan ang depensa ni Sara o delaying tactic lang ito? Ayon sa 1987 Constitution, Article 9, Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. 1 year. Pero ang prosecution ay may punto Ang unang 3 complaints ay hindi umabot sa plenaryo, kaya ang February 2025 complaint ang unang opisyal na initiated. Kaya nga, bakit kailangang ibalik sa House of Representatives? Kung ikaw ang hukom, paano ka boboto? I-comment mo sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi, Vancouver o Tokyo para maging bahagi sila ng diskusyong ito. Okay, ang House prosecutors naman na pinangunahan ni Marcelino Libanan at Joel Chua ay matindi ang laban. Sabi nila, ang mga akusasyon kay VP Sara mula sa 612.5 million pesos na confidential funds hanggang sa umunoy death threats ay sapat na para sa full trial. Pero bakit parang laging natitigil ang proseso? Noong June 26, sinabi ni Chua na ang pag-dismiss ng kaso ng walang trial ay labag sa konstitusyon dahil kailangang try and decide ang Senado. Parang basketball game ito, mga kaibigan. Ang House ay may bola, pero ang Senado parang laging nagta-time out. Ang tanong, kailan kaya magsisimula ang laro? Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa pag-alis kay VP Sara sa pwesto. Ito'y tungkol sa accountability. Kung totoo ang mga akusasyon, bakit kailangan maghintay pa ng 20th Congress? Pero kung may pagkukulang ang House sa proseso, tama ba ang ginawa ni Escudero na ibalik ang kaso? Kung ikaw ay nasa Makati o New York, ano ang opinion mo? Subscribe na at mag-super thanks para suportahan ang aming pagsusuri sa mga ganitong issue. Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara o kay Escudero. It's about the integrity of our democratic institutions. Kung laging nadidelay ang mga ganitong kaso, paano natin mapagkakatiwalaan ang sistema? Sa kabilang banda, kung may bias nga ba ang proseso, paano natin masisigurong patas ang laban? Isipin nyo, mga kababayan, parang isang teleserye ito na laging may cliffhanger. Pero ang tanong, sino ang tunay na bida at sino ang kontrabida? Ang bayan ba ang mananalo o ang politika ang magwawagi ulit? I-share mo ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Cebu, Toronto o Dubai at sabihin sa amin sa comments, ano ang susunod na mangyayari sa impeachment na ito? Mga kababayan, ang impeachment case ni VP Sara Duterte ay hindi lang isang legal na laban. Ito'y laban para sa katotohanan at hustisya. Si Escudero ba ay tama sa kanyang cautious approach o siya ba ang hadlang sa accountability? Sa huli, kung mahalaga ay ang transparency at ang boses ng bayan, tayo, mula sa Manila hanggang Los Angeles, mula Davao hanggang Doha, kailangan natin magtulungan para mapanatili ang demokrasya natin. O kaya't mga kaibigan, i-click ang subscribe button, i-like, i-share at magsonya ng ating channel. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Mag-15,000 subscribers na po tayo. So more or less, more than 85,000 subscribers na lang. At ikaw ang susi para maabot natin yan.
mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming misyon na bigyan kayo ng tamang impormasyon. Salamat sa inyong suporta at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating political teleserye. Salamat ng marami.